Alam ng lalaki na kakainin ng mga langgam ang kanyang mga kaibigan. Pero hindi niya sinabi sa kanila. Gusto niyang makita na kinakain ng mga langgam ang mga tao. Lumabas na, sa nakaraang buhay. Pinaligiran sila ng mga langgam na kumakain ng tao. At nakulong sa loob ng bilog ng apoy. Kung ang bilog ng apoy ay mapatay bago sumikat ang araw, kakainin sila ng mga langgam na ito. Ngunit gusto ng kaibigan ni Wanglin na mabuhay. Ginamit niya ang Wanglin bilang pain. Itinulak si Wanglin palabas ng bilog ng apoy. At naging pagkain ng mga langgam. Namatay si Wanglin sa kawalan ng pag-asa. Dahil sa babaeng nagtaksil sa kanya. At sa kaibigang nagtulak sa kanya sa kamatayan. Di nagtagal, nagising si Wanglin. Napansin niya na nabuhay siyang muli. Ang tagpong ito ang mismong sandali nang dumating sila sa motel. Napagtanto ni Wanglin na muli siyang isinilang. Nang makita niya ang mga langgam. Napagtanto niya na ito ay isang langgam na Kame. Natakot si Wanglin at sumigaw. Ito ang mga langgam na kumakain ng tao. At binalaan niya ang lahat. Kailangan nating umalis dito bago gamabi. Pero ang matalik na kaibigan at girlfriend ni Wanglin, akala nila'y baliw siya. At kinutya siya bilang isang duwag. Natakot ang may-ari ng bahay na baka umalis sila. Nagdala siya ng kumukulong tubig at ibinuhos sa pugad ng mga langgam. Ikinatakot ito ni Wanglin. Sinabi niya sa kanila na mapaghiganti ang mga langgam na ito. Maghihiganti raw sila ngayong gabi. Pero walang naniwala sa kanya. Akala nila nagkamali ng inom ng gamot si Wanglin. Dagdag pa ng may-ari ng motel. Maraming insekto dito dahil bundok ito. Pero malinis na raw ang mga kwarto. Pagkatapos, pumili na ang lahat ng kwarto para matulog. Katulad ng nakaraan. Alam ni Wanglin na kung wala siyang gagawin, mamamatay ang lahat ngayong gabi. Nang magbabalak ng pumasok si Liu Yan sa kwarto, pinigilan siya ni Wanglin. Sinabi niya na mahuhulog ang karatula. Akala ng may-ari ng motel at ni Liu Yan na nababaliw na si Wanglin. Pagkasabi niya nito, bumagsak ang karatula sa lupa. Lubos na natigilan si Liu Yan. Kung hindi siya pinigilan ni Wanglin, tiyak na masasaktan si Liu Yan. Nagtiwala siya kay Wanglin, at piniling panigan ito. Magdidilim na, maghahanda na raw si Wanglin. Si Wanglin at Liu Yan, lumabas sila para maghanap ng mga sangkap. Habang nagkukwentuhan ng iba, sabi nila magaganda raw ang mga pelikula sa pahinang ito. Ang mga pinag-uusapan nila, tungkol lahat sa mga maiikling pelikula. Sa pagkakataong ito, nakabili na ng gamit si Wanglin. Muli na naman siyang kinukutya ng mga tao. Dahil nakapili na ang lahat ng magagandang silid. Si Wanglin ay mapipilitang tumira sa abandonadong silid na imbakan ng suka. Marumi at mabaho ang lugar na ito. Ngunit ang silid na ito ay isang mahusay na kanlungan. Dahil ang mga langgam na kumakain ng tao ay takot na takot sa suka. Nandito ang mga garapon ng suka. Hindi na ako matatakot sa mga langgam na kumakain ng tao. Pagkatapos, ginamit ni Wanglin ang kahoy para takpan ang bahay. Nag-alala si Liu Yan, baka ginawin si Wanglin kung dito siya matutulog. Sabi niya, pwede raw sumabay matulog si Wanglin sa kanya. Pero tumanggi si Wanglin, at sinabi, kung saan may suka, doon ang pinakaligtas. Ibinahagi pa niya kay Liu Yan ang isang bote ng suka. Nagsimula nang magparinig ang matalik na kaibigan ni Liu Yan. May diferensya na yata ang ulo ni Wanglin. Nahawa ka na rin ba? Kinakausap kita, eh. Anong ikinagagalit niya? Kung may mga langgam na kumakain ng tao, itutulak kita palabas. Nang dumilim, magkayakap sina Tanhi at Nianyo sa labas. Sa mismong oras na iyon, isang malaking langgam ang umakyat sa paa ni Nianyo. Walang pag-aalinlangan, pinatay ni Tanhi ang langgam. Nakaramdam ng hindi maganda si Wanglin. Sinabi niya na, pinatay ninyo ang isang langgam na taga-manman. Pagkamatay nito, maglalabas ito ng amoy para makaakit ng mga kauri nito. Hindi naniniwala si Nianyo. Pinagsabihan pa niya si Wanglin na isa siyang baliw. At gusto niyang makipaghiwalay sa kanya. Lumabas na matagal na pala siyang may relasyon kay Qingyi. Nagtatawanan nilang dalawa si Wanglin. Sabi ni Nianyo, hindi ka kasing lakas ni Qingyi. Pagkarinig ni Wanglin sa sinabi ng girlfriend niya, galit na galit siya. Dagdag pa ni Qingyi, pinuri raw ako ni Nianyo. Sabi niya, malakas daw ako. Sa galit ni Wanglin, sinuntok niya si Qingyi sa mukha. Pagkatapos, nag-away silang dalawa. Agad namang tumakbo ang landlord. Anong ginagawa ninyo? Gabi na.
Huwag na kayong gumawa ng gulo dito. Maganda ang araw ko ngayon. Kaya papalampasin ko na kayo. Sa loob ng 3 minuto, darating ang mga langgam na kumakain ng tao. Pagkatapos, nagdala si Tanhi ng alak. Pero sa labas ng bakuran kumain ng iba. Tinitigil sila ni Wanglin at nagbilang pababa. 3, 2, 1, tapos na ang oras. Ang malalaking itim na langgam ay dumarating mula sa lahat ng dako. Dumating na sila. Diyos ko, bakit ang daming langgam dito? Ang sakit, mga fire ants yan. Ano yon? Ang lagkit at malansa nito. Ako ang makakaligtas. Tanhi. Nianyo. Ilan kayo? Mayroon kaming 5 tao. 5 kayo. Pasensya na kayo. 3 kwarto lang ang meron kami. Paano ninyo paghahati-hatian? Anong ginagawa mo dyan? Pumili ka na ng kwarto. Anong nangyayari? Hindi kaya. Muling akong isinilang. Langgam na kumakain ng tao. Langgam na kumakain ng tao to. Kailangan na nating umalis agad. May mga langgam na kumakain ng tao dito. Wanglin, sira ka na ba? Pambansang pasyalan to. Saan naman may langgam na kumakain ng tao? Kahit na totoo yan. Madali mo lang yang madudurog. Hindi ako nagsisinungaling. Kung hindi tayo aalis, mamamatay tayong lahat. Saan mo ba nakita yung mga langgam na kumakain ng tao? Wanglin, okay ka lang ba? Takot ka pa sa langgam. Alam kong duwag ka. Pero hindi ko akalaing ganito kakain na. Sa tingin ko, nagpapakabobo siya sa kakabasa ng libro. Si Nianyo ay isang napakagandang babae. Mahal ka niya. Iyan ang maling desisyon niya. Hindi iyan. Mutanteng langgam yan. Kakainin tayong lahat ng mga langgam na yan. Matagal nang hindi nakukumpo nito. Nagpugad na rito ang mga langgam. Huwag kayong matakot. Tama. Nandito si Boss Chu. Huwag kayong mag-alala. Hindi maganda to. Masama to. Mamamatay tayo. Ang mga langgam na kumakain ng tao ay mapaghiganti. Sinira mo ang maliit na pugad nila. Paglubog ng araw, maghihiganti sila. May problema ba sa nerbiyos tong lalaking to? Gaano nakatagal siyang may sakit na ganyan? Lalaki siya, pero takot sa langgam. Nakakahiya akong kasama ka. Nianyo, hiwalayan mo na siya at sumama ka sa akin. Wanglin, pwede ba, huwag ka nang gumawa ng gulo. Hindi ako nagsisinungaling. Dapat maniwala kayo sa akin. Ang sinasabi ko ay totoo. Nagsasabi ako ng totoo. Wanglin. Nakikita kong mapatla ang iyong mukha. Pagod ka ba?
Okay lang ako, ayos na ayos ako. Ako. Ang bahay pahingahan kong ito ay itinayo sa bundok. Maraming insekto rito. Normal lang yan. Kaya, nalinis ko na ng maayos ang mga kwartong ito. Tingnan mo, yan ang pamatay insekto. At saka, naglagay ako ng aromatherapy sa kwarto. Magpahinga na kayong mabuti. Tama, pumili na kayo ng kwarto. Hoy. Maganda tong kwarto. Maliwanag at maluwag. Yan ang pipiliin ko. Huwag kang matakot. Magtiwala ka sa akin. Okay ka lang ba? Malaki ang kwarto ko. At saka, napakaliwanag. Ang kama ko, malaki rin at malambot. Pakiramdam ko, komportable ako. Oo nga. Magkasama kami ni Nianyo sa kwarto. Tara na. Bisitahin mo ako sa kwarto ko. Pinipili ng lahat ang kwarto na parang nakaraan nilang buhay. Kung gayon, totoo ang mga langgam na kumakain ng tao. Mamamatay tayo. Dalaga, doon ka sa maliit na kwarto. Liu yan, huwag kang pumunta sa kwartong iyon. Mababali ang binti mo niyan. Ano? Ang batang to, kung ayaw mo rito, umalis ka na. Hindi kita inaanyayahan. Sinasabi ko sa'yo. Ikaw, Tito Chu, huwag kang magalit. Wala siyang masamang intensyon. Ganyan na siya pagdating ko rito. Sabi niya guguho raw ang kwarto ko. Mayroon pa raw demonyo ang kwarto ko. Huwag ka nang tumira rito. Bunubundukin ang lugar na ito. Saan ka pupunta? Hindi ko sinasadyang manlay. Yung karatula, malapit na talagang mahulog. May problema na yata ang utak mo. Umalis ka na. Huwag ka nang magtagal dito. Kanina, kung dumaan ako doon, tiyak na masasaktan ako. Mr. Wanglin, totoo ba ang langgam na kumakain ng tao? Naniniwala ka bang nagsasabi siya ng totoo? Nahulog ang karatula. Nagkataon lang ito. Nagsasalita lang siya ng walang kaparirakan. Oo. Huwag ka ng duwag. Malapit nang lumubog ang araw. Kailangan ko ng matulog. Maglibang na kayo. Tinatakot mo lang ang lahat. Huli na. Pagkatapos lumubog ang araw, darating ang mga langgam na kumakain ng tao. Kailangan kong maghanda ng maaga. May alam akong convenience store dito. Sasama ako sa'yo. Tara na. Hindi ko akalaing may bathtub pala sa motel na to. Susulitin ko to. Magandang dilag, maligo ka na. Nianyo. Parating na ako. Ano ito? Nianyo, lumabas ka na dyan. Sige, sandali lang. Nianyo, anong ginagawa mo dyan sa loob? Hindi ka ba naliligo? Pakiramdam ko may sumusunod sa akin. Ano?
May sumusunod sa iyo. Tama. Ang dakilang propeta ay nagbalik. Bumili ka ng flamethrower. Gusto mo bang gumawa ng mahika? Wang Lin, kinakausap ka ni Qingyi. Anong klaseng asal yan? Bakit mo ako tinatanong? Kung ano ang ugali ko, problema ko na yun. Kaibigan. Nasaan ang kwarto ko? Napili na namin ang mga kwarto. Wala ka nang matutuluyan. Doon ako sa kwartong yun. Bagay sa'yo ang kwartong yun. Matagal nang inabandona ang kwartong yun. Tiningnan ko na, napakarumi sa loob. Hindi ko kaya. Yung maliit na silid na yun. Dati yun ginagamit sa paggawa ng suka. Mga lalagyan lang ng suka ang nandoon. Sobrang tapang ng amoy. Ah, kaya pala, gustong-gusto ni Wang Lin yung silid na yun. Sa tingin ko, bagay siya sa mga ganitong lugar. Ligtas na ako. Dali, gamitin ninyo ang suka at ibuhos sa kanya. Huwag kayong lumapit. Narito ang mga bar aisles ng suka. Hindi na ako matatakot sa mga langgam na kumakain ng laman. Diyos ko, bakit ang daming langgam dito? Langgam ba yan na kumakain ng tao? Huwag kang matakot, hindi yan. Niloloko lang kayo ni Wang Lin. Tiyo Chu, mayroon ka bang anumang proteksyon? Mag-isip ka na ng paraan. Lolo, bakit hindi ka na nagsasalita? Ano yan? Malagkit at madulas. Sanhi, anong nangyari sa'yo? Mga langgam, higanteng langgam. Wala naman akong nakitang anumang langgam doon. Dito lang naman may maliliit na langgam. Sanhi, baka nagkamali ka ng tingin. Siguro nga nagkamali ako ng tingin. Sige, nasaan na si Boss Chu? Kanina lang nandito yun, ah. Naaalala niyo ba ang sinabi ni Wang Lin? Matagal nang hindi kinukumpuni ang lugar na to. Normal lang na magpugad dito ang mga langgam. Qingyi, nagsasabi ba ng totoo si Wang Lin? Totoo ba ang mga carnivorous ants? Pumunta sila para maghiganti kay Master Chu. Hindi totoo ang mga langgam na kumakain ng laman. Nagsisinungaling si Wang Lin. Nasaan na si Mr. Joe? Tayo. Ayokong mamatay dito. Qingyi, mag-isip ka ng paraan. Damadami ang mga langgam. Papatayin ko silang lahat. Ang lalaki ng mga langgam na to. Mas malaki lang siya ng kaunti kaysa karaniwan. Kaya pa rin silang patayin ng pamatay insekto.
Sobrang natakot ako. Pinapraning tayo ni Wanglin. Nalinlang tayo. Pakiramdam ko ligtas ako kapag kasama kita. Walang silbi lang si Wanglin. Nasa lumang bodega pa rin siya ng suka. Huwag mo akong ikumpara sa kanya. Na-offend ako. Tama. Hindi siya kasing lakas mo. Okay. Kumain na ulit tayo. Ang weird. Nasaan na si Mr. Joe? Hindi pa ba umuwi si tatay? Taichu. Kinain na ba siya ng mga langgam? Ayos lang. Luch Chow. Anong isinisigaw mo? Nianyo. May kung ano sa ilalim ng mesa. Itigil mo yan. Huwag ka nang dumura. Mr. Chu, anong ginagawa mo dyan sa ilalim ng mesa? Sobrang natakot kami. Akala ko kinain ka na. Oo nga, kung hindi dahil sa mga langgam. Akala ko sumisilip ka. Sumisilip. Ching Yi, ligtas kaya itong motel na to? Ang weird ni Mr. Joe. Ikaw ang weird. Nagulat ako kanina. Akala ko kinakain ka na ng mga langgam. Huwag kang magsalita ng walang katuturan. Ang alak na dinala ninyo, sa tingin ko'y napakasarap. Medyo naparami ang ininom ko. Nakaidlip ako sa ilalim ng mesa. Nakaidlip ka sa ilalim ng mesa. Imposible naman. Tanhi. Sa tingin ko'y kakaiba si Mr. Joe. May problema ba siya? Ikaw ang may problema. Hoy, babae, sobra na yata ang inom mo. Hindi ako katulad ninyo. Hindi ako nahihilo. Anong sinasabi mo? Tanhi, parang nahihilo ako. Sige, marami nang nangyari ngayong gabi. Ang weird. Huwag ka na rito. Matulog na tayo. Ngayong gabi, sa akin ka matutulog. Pakiusap, alagaan mong mabuti si Nianyo. Kasalanan ni Wanglin ang lahat ng ito. Tinakat niya tayo. Sige na. Matulog na tayo. Naaalala ko, lumalabas ang mga langgam na kumakain ng laman sa oras na ito. Hindi kaya. Nagkamali ako ng alaala. Liu Yan, anong nangyayari? Kain taong langgam. Ang laki ng langgam na yun. Anong pinagsasabi mo? Walang kain taong langgam. Tama. Niloloko tayo ni Wanglin. Huwag kayong maniwala sa kanya. Hindi ko kayo niloloko. Nakita ko yun. Kahit walang langgam na kumakain ng karne. Napakaraming langgam sa motel na to. Ano bang pinagsasabi ninyo? Ang tatakat ninyo naman. Huwag. Nakita mo, walang ni isang insekto sa labas. Walang mga langgam na kumakain ng tao dito. Wala ba? Nawala na rin yung anino kanina. Wala naman talagang anuman doon. Liu Yan, huwag mo naman kaming takutin ng ganyan.
Ang sakit na nga ng ulo ko, eh. Tama. Araw-araw na lang sumisigaw. Duwag. Sinasabi ko sa inyo, nakita ko yun. Sa tingin ko, namamalikmata ka lang. Liu yan, napapansin ko. Nitong mga nakaraang araw, malapit ka kay Wanglin. Pinupulot mo ba ang basura ng iba? Wala kang kahihiyan, ano? Hindi naman. Sige na. Kung talagang may langgam na kumakain ng laman, kanina pa sila lumabas. Huwag kang ang mag-inarte. Imposible. Nanaginip lang ba ako? Nagtiwala ako sa'yo. Kung sakaling lumitaw ang mga langgam na kumakain ng tao, ako, poprotektahan ko kayong lahat. Tama. Pinatay ni Tony ang isang malaking kulumpon ng mga langgam doon sa labas. Sige na, huwag na nating pag-usapan. Gabi na, matulog na kayo ng maaga. Aalis na rin ako. Langgam. Mga langgam na kumakain ng tao. Ang daming langgam dito, Liu yan. Anong nangyari sa'yo? Simula nang kausapin mo si Wanglin. Parang na-brainwash ka na. Imposible. Talaga bang may mga langgam na kumakain ng tao? Hindi ako nagsisinungaling, tingnan nyo. Diyos ko. Anong meron? Bakit ang daming langgam? Anong gagawin ko? Ang dami-dami ng langgam. Mas marami pa kaysa kahapon. Qingyi, niyan nyo. Ayoko pang mamatay. Luch Chow, hindi tayo mamamatay. Qingyi, mag-isip ka ng paraan. Ako. Huwag kang mag-alala, takot sa tubig ang mga langgam. Basta't manatili lang tayo sa loob ng tubig. Ligtas tayo. Tama. Hindi mangangahas bumaba sa tubig ang mga langgam na yan. Mga tanga kayo. Mga mutant na langgam na kumakain ng karne yan. Hindi yan takot sa tubig. Kapag nakakita ng tubig, naglalabas sila ng napakatapang na asido. Huwag kang lumapit. Ang sakit-sakit ng nararamdaman ko. Kinakagat nila ako. Ang dami-daming langgam. Umalis ka na riyan sa tubig. Ang sakit. Niyan nyo. Ang sakit-sakit, tulungan mo ako. Niyan nyo. Mau, iligtas mo ako rito. Hawakan mo ng mahigpit ang kamay ko. Niyan nyo. Bakit sa oras ng panganib, nagkakaganyan ka? Hawakan mo ang kamay ko. Dugo. Ang daming dugo. Tulungan nyo ako. Hindi na pwede. Hindi na kita kayang iligtas. Tumakbo ka na. Mga tanga. Mga mutated na langgam na kumakain ng laman yan. Hindi yan natatakot sa tubig. Kapag nakakita ng tubig, naglalabas sila ng matapang na asido.
Buksan mo. Bilisan mo, buksan mo to. Wanglin. Kung ililigtas mo ako ngayon, gagawin ko ang lahat. Kayo ang nagpatawag sa mga langgam na yan. Hindi ko kayo pagbubuksan. Wanglin, buksan mo na. Tulungan niyo ako, dali. Wanglin. Gusto kong pumasok. Kinakagat na ako ng mga langgam. Wanglin, tulungan mo ako. Nagmamakaawa ako sa'yo, Wanglin. Wanglin, hahayaan na lang ba natin silang kainin ng mga langgam? Mamatay ka. Wanglin. Wanglin. Iligtas mo sila. Kung yan ang sabi mo, bibigyan ko sila ng isa pang pagkakataon. Totoo pala ang mga langgam na kumakain ng tao. Luch Chow. Kinain na siya ng mga yun. Tayo na ang susunod. Sabi mo po protektahan mo kami. At lilipulin mo ang mga langgam na yun. Bakit wala kang ginagawa? Nakita mo na ang mga langgam na yun, di ba? Mga mutanteng anay na kumakain ng laman yan. Ayokong mamatay. Ang sakit ng kamay ko. Bakit ganito ang kamay ko? Paso yan. Ang lamig-lamig kaya ng tubig sa tangke. Bakit ako napaso? Pulang anay yung mga anay kanina. Paano nakakasunog ang mga fire ant? Wanglin. Bilisan mo't sabihin na ang lahat. Huwag kang magbitin. Maraming uri ng mga langgam. Ang mga langgam na sundalo ang nagtatanggol. Sila yung mga langgam na malalaki ang ulo. Matigas ang kanilang mga buto. Hindi rin kayang tagusan ng bala. Manggagawang langgam. Ang tungkulin nito ay magtayo ng pugad at maghanap ng pagkain. Tungkulin din itong magmanman. Nakakapaglabas sila ng kemikal. At makaakit ng hukbo ng mga langgam. Kung may langgam na umakyat sa binti mo, manggagawang langgam yan. Aalagaan ng mga langgam na tagapagtanggol ang mga uod ng langgam. Kaya nitong damaykit bilang parasito sa katawan ng tao. At saka, kaya nitong mangitlog. Ituturok nito ang itlog sa katawan ng tao. At yung nakasalubong ninyong mga langgam kanina, mutanteng fire ant yun. Kapag lumusong sa tubig ang fire ant, maglalabas ito ng asido. Napakalakas ng asidong ito, kaya ka napaso. Ang mga langgam na to, ganoon na ba sila kalaki mag-evolve? May itinatago ka ba sa amin?